So hello guys, welcome to my channel and I'm Renz Patrick Arbayas and I'm a financial coach in Manulife Philippines. So ngayon nire-review natin itong Manulife Future Boost Retirement na bagong plan ng company namin. So pag-aralan natin kung ano ba yung mga benefits, ano ba yung mga pwedeng maging pakinabang ng mga client kung kukuhanin nila yung plan na to. So sige, simulan natin na malaman muna kung ano ba yung mga benefits na pwede nating makuha sa plan na to. So, ito yung mga benefits na makikita natin sa Future Boost Retirement. So, una, may life insurance syempre to kasi insurance product din po ito. So, minimum of 1.8 million yung coverage ng life insurance ng plan na to. O whatever age na pasok dun sa ating bracket ay merong minimum of 1.8 million life insurance and then syempre lalaki yan kung mas malaki yung plan na kukuhanin ng client. So ang maganda dito kasi may life insurance na, may protection ka na whatever happens, alam mo yung mga dependents or beneficiaries mo, may matatanggap sila na ganun kalaki agad na life insurance with just small monthly premium or monthly payment. Later, malalaman po ninyo kung magkano. So, sunod, other additional benefits, pwede kasi natin itong lagyan ng mga add-ons like enhanced critical illness benefit, accidental insurance, hospitalization allowance. Pero dito sa sample ko na to ay base plan lang. So, meron ding waiver of premium na kunwari minimum 10 years to pay or pay until age 60 or until retirement, yung target retirement age mo. And then kunyari 10 years to pay. 1 year pala nagbabayad yung client na permanently disabled, yung remaining 9 years, Manulife na po yung bahala sa inyo nun. So, wave na, hindi nyo na paproblemahin and then yung plan as is lang po. Lahat ng benefits nandyan pa din. Even Manulife na yung nagbabayad dahil nga na permanently disabled na ang client. So, next po, syempre, yung retirement funding. Ang maganda dito, sa plan na to, focus siya on retirement. Kaya, big portion ng ini-invest ng client ay talaga napupunta dun sa kanyang savings or investment na part. So, later, malalaman po natin yun. So, ito yung ilan sa mga reasons kung bakit tama na pipiliin mo ang pagkuha ng Manulife Future Boost Retirement. So, una, it's a customized kasi na plan na pwedeng makatulong for your retirement funding or sa retirement goals mo. Kasi nga, like I said kanina, hindi lang to basta nagse-save ka or nag invest. Later, malalaman nyo kung ano ba yung mga advantage nito. And then, ang maganda pa dito, meron tayong mga expert fund manager na meron din tayong option na magkaroon ng automatic fund allocation or sa madaling sabi, kunwari kasi pag normal na plan, nilagay mo yung plan mo, yung investment mo sa ganitong fund, nandyan na yan habang buhay. Pero na lang kung magsasubmit tayo ng reallocation or switching ng funds. Pero dito sa Future Boost Retirement, later malalaman nyo kung ano ba yung isa sa magandang feature ng plan na to. And then, boost your retirement fund with multiple bonuses kasi meron tayong mga loyalty bonus, meron tayong premium bonus, premium extension bonus on top pa nung return or interest of your investment. So later malalaman din po natin 'yan. And then syempre, have peace of mind knowing that you have life insurance coverage for your loved ones. Syempre, nag-iipon ka ng retirement kasi mostly gusto makat yung sandwich generation and maging independent siya here or upon her or his retirement, di ba? So, ang maganda dito, kung biglang mawala ang client, alam niya na meron siyang maiiwan for his or her beneficiary or loved ones niya, di ba? Bukod sa nakakapag-save ka for your retirement, meron kang big amount na maiiwan sa kanila. So, nandito na tayo ngayon sa portion ng investment part. So, makikita ninyo ang client ay nag invest ng 44,000 per year. And then, makikita nyo naman yung basic premium po yun. Ibig sabihin yun yung hinuhulog ng client sa plan niya. And then, meron tayong premium bonus. O, ito yung 5% from 4th year to 10th year, magbibigyan ng Manulife ng 5% kung magkano yung hinuhulog niya. So, 5% of 44,000 is 2,200 pesos. So, yun yung tinatawag natin na premium bonus na madadagdag dun sa investment ni client. And then, from 11th year to 20th year, magkakaroon pa ng additional 2%. So, 2% ng 44,000 ay madadagdag din sa ini-invest dun sa pera ni client daily. So, if daily na investment, pero yung premium bonus is once lang siya binibigay every year. And then, living benefit, makikita natin, halimbawa, after 10 years,
Possible kasi projection lang 'yang living benefit o 'yan yung investment natin as of that year. Kunyari at age 40 years old si client, at age 50, so after 10 years of investing, meron na siyang possible kung ang ating return ay nag-average ng 4%, may 360K. Kung nag-average ng 8%, may 443,000. Kung nag-average ng 10%, may 489,000 si client. Pero, syempre, ito kasi ay projected lang natin, pwedeng mas bumaba or pwedeng mas mataas. Like yung ibang fund namin, per annum nakapag-return ng 30%, 25%. So, depende talaga. So, ito ay projection lang po and not guaranteed. So, yung full withdrawal value, makikita ninyo, may charge lang siya from hanggang 5th year lang. For example, sa 5th year, sa 8% may 136K. Kung magwi-withdraw si client or wi-withdraw niya, 95K lang dahil meron po tayong withdrawal charge ng 5th year and below. Pero kung pang-anim na taon, wala na pong withdrawal charges yan. So, pag-aralan naman natin kung halimbawa 10 years ang nagbayad ang client, pero ito pong sa sample ko, ang ginawa ko ay pay until age or 60 or pay until retirement age. Kasi may declaration tayo. Halimbawa, ang client namin gusto mag-retire at 55 kasi bata-bata pa naman siya. So, pwede natin i-declare doon age 55 ng retirement. Etong sample ko is 40 years old ang client. Gusto niya mag-retire at age 60. So, kaya may option naman tayo kung hanggang kailan ba siya mag-i-invest or maghuhulog ng 5 years, 10 years, or pay until retirement. Siyempre, mas maganda kung mas madami kang na-invest at naihulog. So, if makikita natin from 40 or 41 until age 60, so total of 20 years maghuhulog dito yung client. Pero if titingnan natin at 60 years old na dineclare din niya na retirement age, possible at 4% may 1 million, at 8% may 1.6 million, at 10% may 2 million. So what if mag-exceed pa yung ating investment return, like nag 15%, nag 20%. So, 'di ba? Pero like I said, ito ay not guaranteed and projected lang dahil lahat 'to nakadepend sa performance ng mga company na pinag-iinvestan natin. Like yung aming Peso Global Market Leaders or Peso US Growth Fund, mga naka-invest sa Facebook, Google, Microsoft, Amazon. So, halimbawa, Peso Growth Fund naman namin naka-invest sa Jollibee, SM, Pure Gold, BPI, BDO. So, mga blue chips companies ng Pilipinas. So, yun naman yung maganda doon dahil hindi naman tayo yung mano-mano mag-i-invest dito, magba-buy and then sell. Dahil meron nga tayo mga professional na fund managers. So, dito naman sa next page, malalaman natin kung ano pa ba yung mga iba pang dapat nating malaman dito sa Manulife Future Boost Retirement. So, for example, ang gusto ni client, gusto ko, upon my retirement, yearly may payout ako. So, eto, simula 60 hanggang 69 siya, so that's 10 years. I-divide natin into 10 years yung investment ng client. So, if makikita natin may full withdrawal, pwede niyong withdrawin ng buo. May partial withdrawal, and then yung death benefit, syempre, hindi nawawala. Meron tayong at 4%, at 8%, at 10%. Pero, like I said, projected lang po ito. Pwedeng bumaba, or pwedeng mas mataas pa dyan sa mga projection na yan. Pero dito na lang tayo tumingin sa 8%, sa gitna po. So, makikita nyo at 60, dito tayo tumingin na lang sa partial withdrawal kasi at 60, pwede magka-payout si client ng 160,000 for that year. And then at 61, 173,000. At 62, 187,000. So, palaki ng palaki yung payout ni client. Hanggang sa last payout niya at 69, 313,000. Siyempre, pwede sabihin ng client, 160, kung i-divide ko yan sa 12, magkano lang sa 12 months, magkano lang yon. So sa 300k, medyo malaki na kung i-divide natin. Kung gusto natin na at 60 pa lang unang payout is malaki na, ang gagawin lang natin, kailangan lang natin din taasan yung ating gagawing monthly investment for this plan for 5 years, for 10 years, for until age of your retirement. Like nga, 40, ang gusto niyang retirement is 60, kaya 20 years ang naging pag-i-invest niya. So, ang gagawin lang natin doon, tataasan lang natin kung magkano ba yung kaya pa ng budget natin for our retirement plan. Pero at least, kung ito kasing sample po natin is 4,000 pesos monthly lang. So sa 4,000 pesos monthly na inihulog ng client until kung naka 10 years to pay siya o naka-pay until age 60, 20 years to pay. So at least po, meron siyang naipon na retirement fund niya na magagamit niya upon his or her retirement. So itong option na to is option to withdraw yearly from your account value or from your investment fund. Pero meron din tayong option na lump sum. Kunyari, nag-60 si client, isang bagsak ibibigay sa kanya yung pera. So tingnan naman natin yan.
So, ito naman yung option to withdraw in lump sum. So, ibig sabihin, isang bagsak. Kunyari, ang dineclare nating retirement age is 60. At 60, isang bagsak ibibigay sa'yo yung naipon and then na-invest mo na mga pera. So, ito, ang maganda naman dito, isang bagsak lang siya. So, ikaw na bahala kung gusto mong gamitin for business or anything. So, halimbawa, at 4%, at 8%, at 10%. Kung at 8%, may 1.6 million lump sum, isang bagsak na withdrawal si client. And then, at 10% may lump sum withdrawal si client na 2 million or malay natin mas malaki by that time, or like I said, nakalagay naman dyan, how the funds will perform is not guaranteed, so the values are also not guaranteed kasi under siya ng investment. Pero ang maganda dito sa plan na to, meron siyang automatic fund management which will help na malesen yung risk sa investment ng pera natin. So alamin natin yun sa susunod na page. So, if makikita nyo, ito, meron tayong automatic fund selection and allocation. Kunyari, sa unang taon niya, 0.08 lang yung nasa cash fund, and then sa peso secure 7%. Yan dalawang yan ay mga low risk but low return na investment. Talagang sobrang baba lang, na 99% safe, ganan. And then meron naka-invest tagti 30% Peso Global Health Fund, Peso Global Market Leader, Peso US Growth Fund. Yan, sinabi ko na kanina kung ano yung mga ibang mga companies na under ng bawat funds na yan. Halos 90% nasa equity or nasa high risk, high return na investment. Kasi syempre, matagal pa naman yung retirement ni client. So kung ilalagay natin yan sa equity or ilalagay ng fund managers natin sa equity, mas mataas yung chance na kumita yung pera ni client. Kung malugi man, okay lang kasi kung bumawi naman, babalik uli yung pera niya. So matagal pa naman yung retirement age ni client. And then makikita natin habang tumatanda siya, nalilipat yung mga nasa Peso Global Market, Peso US Growth Fund o mga nasa equity or high risk, high return fund natin dun sa Peso Cash Fund at sa Peso Secure Fund. Kunyari, after 15 years, 55 years old na si client, 5 taon na lang magre-retire na siya. Halos 1.76 and 42%, halos 43% na ng investment ni client ay nasa safe fund na. So, para maiwasan na biglang bumagsak yung equities or high risk, high return, kawawa naman si client pag marapit na mag-retire, bumagsak pa, so aantayin niya pa ba yun? So, kaya maganda, nalilipat na sa secure fund. So, if makikita natin at age 59, 7.98 plus 59, so halos 68 or 69% majority ng investment mo ay nasa safe na investment or safe fund na. So, yung nasa Peso Global Health, Global Market, and US Growth Fund o yung mga high risk, high return natin or equities fund, nasa 26% na lang, 27% in total. So, di ba yun yung maganda dito dahil pwede naman natin to gawing manually. Kunyari, ngayong taon, nasa high risk, high return ka lahat. Next year, ililipat mo. So, kaso minsan yung iba, nalilimutan nila or nalilimutan nila i-request sa advisor nila. Kung wala silang advisor, nalilimutan nila mag-request ng email kasi may mga forms pa to na kailangan gawin for fund switching and allocation. Pero ito, automatic na po. Yun yung maganda dito. Kasi alam mo na yung fund, yung pinag-iinvestan ng pera mo, ay kontrolado. Kumbaga, sige, sa early years ko, dyan na, sa high risk, high return, hindi ko pa naman kasi gagamitin. And then, habang tumatagal, inililipat na siya ng inililipat dun sa safe na investment para masigurado lang na yung retirement fund mo ay magiging safe, and then magkakaroon lang ng low risk pagpapalapit na yung retirement mo. Alam mo na, ay naku, baka by my retirement, lugi na yung pera ko. So, ang maganda dito, nasuswitch into safe fund or safe investment yung pera mo habang nalalapit yung retirement age mo na dineclare. Kasi guys, ito, yung retirement age natin, ikaw yung magde-declare. Kunyari, 30 ka lang, gusto mo 50 ka mag-retire. 25 ka lang, gusto mo 50 ka mag-retire. 55, 60, 65, 70. So, depende sa'yo. Ikaw yung magde-declare. And then, yung pag-i-invest, meron tayong 5 years, 10 years, and then pay until age retirement. So, kung 30 years old ka, nilagay mong retirement is 55, so 25 years ka mag-i-invest. So, option mo lang yan. So, ikaw yung pipili. Yun yung maganda dito. So, if may question kayo about Manulife Future Bus Retirement, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook or i-email or i-contact doon sa phone number ko na nandito sa video na to, and then at the same time nasa description box. Yung messenger or Facebook link ko nasa description box din po. So, pinakamadaling ma-access or pinakamadaling message nyo rin ako ay sa Messenger or Facebook. So, ilalagay ko na lang ulit, again, yung Facebook link nasa description box po. So, yun. Thank you so much for watching. So, ito po ay talagang quick
o ano lang, quick discussion lang ng ating Manulife Future Boost Retirement. So, yung halimbawa yung mga withdrawal charge, ganun, until 'di ba, first 5 years may withdrawal charge, magkano ba? Tapos, if dadagdagan ba ng enhanced critical illness rider na may cover na top 60 illnesses, and then, accidental insurance, magkano ba? Pag hospitalization allowance, lalagyan ko na rin tong retirement plan ko, magkano ba? So, yun, malalaman po natin yun. Pwede nyo akong i-message para mas malaman nyo yung complete details, and then yung pong isingit ko na lang itong automatic fund allocation, may option din naman tayo na manual. So ito lang, future boost retirement lang na plan namin ang may automatic fund allocation, pero pwede rin namang manual, depende sa client namin. So maganda lang dito sa future boost retirement yung auto fund allocation, and then at the same time may loyalty bonus, merong premium bonus, premium extension bonus, and then merong choices if gusto ni client, yearly payout upon retirement or lump sum. So, thank you so much for watching, and if may question kayo, don't hesitate to comment, or pinakamadali po para sure na marareplyan ko agad is to email me, message me sa Facebook or sa contact number ko. Again, thank you for watching po and have a good day.